Isang dalagang Chinese at binatang British ang nagkakilala sa Shanghai at nagkamabutihan na nauwi sa kasal. Ngunit ang kanilang relasyon ay nahantong sa hindi maganda na ikinisawi ng isa at napadpad naman sa kulungan ng isa. Alamin natin ang kwento ng mag-asawang Fu Weiwei at Michael Simpson. Si Michael Simpson ay ipinanganak noong 1982 sa Dorset, England. Dalawa silang magkakapatid at sila ay lumaki sa masayang pamilya at nagkaroon ng magandang edukasyon. Nagsimula ang career ni Michael bilang isang matagumpay na manager ng UK brand na Next. At taong 2009 sa edad na 27 ay napili si Michael bilang maging head ng kanilang kumpanya para sa expansion nito sa China. Pinadala siya sa Shanghai at siyang nag-manage ng online shopping site at store operation ng Next. At kinakailangan niyang bisitahin ang bawat store kada araw. Doon niya nakilala si Fu Weiwei, isang sales associate sa kids clothing section ng Next. Mabilis na na-develop si Michael at Fu sa isa't isa. At matapos lamang ilang buwan ay nalaman ni Fu na siya ay buntis. Si Fu ay pinanganak noong 1987 sa Nanjing County, Hubei Province ng China. Lumaki sila ng kanyang kapatid na lalaki sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay nagkukumpuni ng mga sirang bike at ang kanyang ina naman ay may mga part-time jobs para lang may panggasto sila sa pang-araw-araw. Masipag at matyaga si Fu na maghanap ng trabaho. Kalaunan ay natanggap siya na magtrabaho bilang isang sales clerk at doon niya nahasa ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa mga customers. Ang katangiang yon ay nagdala sa kanya para maging isang sales associate sa UK company na Next. Taong 2010 ay pinanganak ang panganay nila, isang lalaki na pinangalanan nilang Jack. Noong nag-isang taon na si Jack ay pumunta silang magpamilya sa UK para magpakasal. Masaya ang kanilang naging buhay sa UK dahil sa parating nagtitipon-tipon ang pamilya at mga kamag-anak ni Michael at ibinabahagi ni Fu ang kanilang mga pictures sa kanyang Facebook. Ngunit nagsimulang mapansin ng ama ni Michael na si Ian na hindi masyadong nakikihalubilo sa kanila si Fu. Madalas itong mag-isa at hawak lagi ang cellphone. Bihira din itong makipag-usap sa kanila. Taong 2012 ay pinanganak naman ang pangalawang anak nila na babae na si Alice. Ngunit sa mga oras na yon ay nakabalik na sila sa Shanghai. Noong una ay masaya ang dalawa dahil sa nadagdagan na naman ang kanilang anak. Ngunit nung tumagal ay napapadalas na ang kanilang pag-aaway dahil na din sa magkasalungat ang kanilang mga interes. At dagdag pa doon ay ang language barrier. Si Michael lahat ang gumagasto sa kanilang bahay kasama na doon ang mahal na tuition fees ng kanilang dalawang anak at napaka-stressful yun para kay Michael. Ngunit hindi yun inintindi ni Fu. Katunayan ay malakas pa itong gumastos kaya isa din yun sa mga dahilan kung bakit madalas silang nag-aaway. Napansin din ni Michael na may anger management si Fu. Isang beses na nag-away sila ay kumuha ito ng plato at ibinato kay Michael. Tinamaan sa noo si Michael at nagkaroon ito ng malaking sugat. Taong 2015 ay umayaw na si Michael at gusto nang makipag-divorce ngunit hindi pumayag si Fu. Kasunod noon ay sinabi ni Michael na mamuhay na sila na magkahiwalay. Gusto rin ni Michael na sa kanya maiiwan ang dalawang bata at siya nang bahala sa lahat ng gastos. At bibigyan niya din ng pera si Fu na panggastos nito. At maaari din niyang bisitahin ang dalawang bata kada linggo kung gusto niya. Pumayag si Fu sa gustong mangyari ni Michael. Matapos silang maghiwalay ay binuhos ni Michael ang kanyang oras sa mga anak sa tuwing wala itong trabaho. Madalas silang bumabiyahe at pumupunta sa ibang lugar para mamasyal. Minsan pa ay dinadala niya rin ang mga bata sa UK. Madalas ding dinadalaw ni Fu ang mga bata. Nagtuloy-tuloy ang ganong setup nila hanggang sa may bagong nakilala si Michael. At yun ay si Rachel Lynn. Si Rachel ay bagong kasamahan ni Michael sa trabaho. Nakapag-aral din ito sa UK ng ilang taon at kamakailan lang nakabalik sa China. Nagkamabutihan kaagad sila ni Michael at kalaunan ay naging magkarelasyon. Tinanggap ni Rachel si Michael kahit na alam niyang may dalawa na itong anak at hiwalay sa asawa. Sa mga panahong iyon ay nag-aantay na lamang si Michael na ma-finalize ang divorce nila ni Fu. Sa China ay mayroong marriage policy na kung ang mag-asawa ay naghiwalay dahil sa matinding pag-aaway o alitan o hindi na nagkakasundo at umabot na sa 2 taon na hindi pa rin nagkaayos, ang dalawa ay pwede nang i-grant ang divorce. Kahit na ang isa ay ayaw pumayag, pag lumagpas ng 2 taon na hindi pa sila nagkakaayos ay magiging final ang divorce.
Naging maayos ang pakikitungo ni Rachel sa dalawang bata at kalaunan ay lumipat na din ito sa apartment ni Michael. Hindi pinaalam ni Michael kay Fu ang tungkol sa bago nitong girlfriend at kasama pa nila ito ng mga bata sa apartment. Noong March 20, 2017 ay pumunta si Fu sa apartment ni Michael para sunduin ang dalawang bata. Doon ay nakita niya ang isang pambabaeng bag na nasa couch. At dahil noong mga panahong iyon ay hindi pa na-finalize ang kanilang divorce, para sa kanya isang pagtataksil yon kahit wala na sila ni Michael. At dinadala pa ni Michael ang babae sa kanyang apartment kung saan ay nandun pa ang kanilang mga anak. Hindi yon matanggap ni Fu. Galit na galit ito at nag-isip ito ng plano. Plano niyang bumalik ng gabi sa apartment ni Michael para mahuli kung sinong bagong babae nito. Tinawagan niya ang dalawang niyang kaibigan para samahan siyang pumunta sa apartment nila Michael. Inutusan ni Fu ang mga kaibigan na kumuha ng video habang kinukumpronta niya ang para sa kanya ay kabit ni Michael para mapahiya ang mga ito. Yun ang gagawin niyang ebidensya para masira ang reputasyon ni Michael at Rachel. Bago ito umalis sa kanyang apartment bandang alas 8 ng gabi, ay inilagay ni Fu sa kanyang bag ang kanilang marriage certificate at mga litrato ni Michael. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan na nagdala ito ng kutsilyo sa kanyang bag. Noong gabing yon ay kumatok si Fu sa pintuan ng apartment ni Michael kasamang dalawang kaibigan. Si Michael ang bumukas ng pinto at agad na dumiretso si Fu sa kwarto nila. Doon ay kinumpronta niya si Rachel. Sinabi niyang siya ang asawa ni Michael at kabit lang si Rachel. Noong nalaman ni Fu na Chinese din si Rachel ay mas lalo itong nagalit. Kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang bag at sinugod si Rachel. Tinamaan niya si Rachel sa kanang braso at agad namang pinuntahan ni Michael si Rachel na nagsisigaw na tumawag ng ambulance. Noong nakita niyang pinuntahan ni Michael si Rachel at niyakap ay mas lalong nagsumiklab ang galit ni Fu. Agad niyang nilapitan ang dalawa at sinaksak sa likod ng 4 na beses si Michael. Dahil sa mabilis at di inaasahang pangyayari ay hindi na nakagalaw ang mga kaibigan ni Fu. Natulala ang dalawa habang pinapanood ang nangyayari. Hindi umalis si Fu sa apartment. Inutusan niya ang mga kaibigan na tumawag ng ambulance at pulis. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay na si Michael bago pa man dumating ang ambulance. Habang nangyayari yun ay tulog ang dalawang bata sa kanilang kwarto at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Noong nagising ang dalawang bata ay nagbago na ang kanilang buhay. Patay na ang kanilang ama at ang kanilang ina pa ang pumatay. Noong nalaman ni Ian ang nangyari sa anak ay agad itong bumiyahe pa Shanghai. Sobrang nasaktan si Ian sa biglang pagkamatay ni Michael. Pagkarating niya ay hindi na niya nakita ang dalawang apo. At nalaman niya na isang araw matapos ang nangyari ay dumating ang mga magulang ni Fu sa Shanghai para kunin ang dalawang apo at dinala pabalik sa kanilang bayan. At dahil sa kinulong na kaagad si Fu ay agad namang kinuha ng kanyang mga magulang ang mga bata. Hindi alam ni Ian ang address ng mga magulang ni Fu. Tinangka niyang kontakin ang mga ito pating kapatid ni Fu pero hindi sila sumasagot sa mga tawag at text ni Ian. Nag-hire ng lawyer si Ian at nag-file ng kaso sa local court para makuha ang kustodiya ng dalawang bata at para madala niya ang mga ito pabalik sa UK. Gayunpaman ay tinanggihan ng mga magulang ni Fu ang request ni Ian na makita ang mga bata. Hindi direkta nag-uusap sina Ian at pamilya ni Fu kaya tangi ang kanilang mga abogado lamang ang nag-uusap. Bago ang paglilitis noong November 2017 ay humiling ang pamilya ni Fu kay Ian na sumulat ito ng letter of forgiveness para mabawasan ang sentensya ni Fu ngunit hindi pumayag si Ian. Ayon sa batas ng China, kung ang pamilya ng biktima ay patatawarin ang nagkasala, ang sentensya ay maaaring babaan. Kahalintulad yon ng guilty plea sa UK. Kung mangyayari yon ay magiging 10 to 12 years imprisonment na lamang ang magiging sentensya ni Fu imbes na life imprisonment. At bilang ganti sa kabutihan ni Ian ay pumayag ang pamilya ni Fu na ipakita kay Ian ang dalawang bata sa loob ng 5 oras. At nangyari yon noong March 2018. Sa lumipas na 1 taon ay biglang naiba ang buhay ng dalawang bata. Mula sa international school sa Shanghai ay nilipat ito sa regular school sa maliit na bayan. Kaya napansin ni Ian na hindi na gaanong marunong magsalita ng English ang dalawang bata at naging mailap ang mga ito. Pinakita din ni Ian ang mga pictures ni Michael sa mga bata. Namiss nila ang kanilang ama at makikitang naluluha ang mga ito. Nakabantay ang mga magulang ni Fu habang kinakausap ng mag-asawa ang mga bata. Nagulat si Ian nung humiling ang ama ni Fu na bayaran sila ng nagastos nila sa dalawang bata habang nasa kanila ang mga ito. Hindi pumayag si Ian.
Nung bumalik na sila sa UK ay hindi sila pinayagan na makausap man lang ang mga apo. Nalaman din ni Ian na sinabi ng pamilya ni Fu sa mga bata na ang kanilang ina at ama ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Umaasa si Ian na madala niya ang dalawang bata at para mabigyan sila ng magandang edukasyon at personal na maalagaan. Kaya sinabi ni Ian na susulat siya ng letter of forgiveness para matulungan si Fu sa kanyang sentensya. At bibigyan pa niya ang pamilya ni Fu ng 10,000 pounds o humigit kumulang 700,000 pesos. Ngunit hindi tinanggap ng pamilya ni Fu ang offer ni Ian. Binisita ni Ian si Fu sa kulungan sa Shanghai at humingi ito ng tulong na kausapin ang mga magulang na ibigay sa kanya ang kustodiya ng mga bata. Ngunit hindi rin pumayag si Fu ni hindi ito humingi ng tawad kay Ian sa ginawa kay Michael. Sinabi niya kay Ian na ang desisyon ay nakadepende sa kanyang pamilya. Kasunod noon ay gumawa ulit ng panibagong request ang kapatid na lalaki ni Fu. Sinabi niya kung dadalhin ni Ian ang mga bata sa UK ay mahihirapan si Fu na bisitahin ang mga anak kung makalaya na ito. Kaya humiling ito ng deposit kay Ian. Security deposit para paniguradong may gagamitin na pera si Fu para sa pagpunta nito sa UK. Humiling din ito ng breakdown sa maaaring magagastos ni Fu kung sakaling pupunta ito sa UK, gaya ng visa, hotel, ticket, panggastos at iba pa. Ang hiniling niyang pera ay 63,000 pounds o halos 4.4 million sa peso. Kasama na doon ang letter of forgiveness. Ngunit naisip ni Ian na hindi na tama ang ginagawa ng pamilya ni Fu. Ginagamit nila ang dalawang bata para makakuha ng malaking pera sa kanya. Hindi siya sumang-ayon sa demand ng mga yon at hindi rin ito nagbigay ng letter of forgiveness. Noong July 9, 2018, ay nakatanggap si Fu ng life sentence sa kanyang unang trial at kinakailangan niya magbayad sa pamilya ni Michael ng 17,000 pounds o humigit kumulang na 1.2 million sa peso. At 33,000 pounds naman o 2.3 million sa peso para kay Rachel bilang compensation. At noong December 2018 matapos ang makailang pabalik-balik na diskusyon sa pagitan ni Ian at mga magulang ni Fu, ay sa huli na pagdesisyonan na hindi na kukunin ni Ian ang compensation na 17,000 pounds na court order. Sa halip ay si Ian pa ang magbibigay ng 9,200 pounds o 650,000 sa peso sa mga magulang ni Fu kapalit ng kustodiya ng isa sa mga bata. Pumayag ang mga magulang ni Fu. Dinala ni Michael si Alice na sa mga oras na yon ay nasa 6 na taong gulang pa lamang para doon na tumira sa UK. Samantalang si Jack naman na nasa 8 taong gulang noong mga oras na yon ay naiwan sa China kasama ang mga magulang ni Fu. Kasama sa pinirmahang agreement na maaring mag-usap ang dalawang bata o ang kaparehong pamilya ng 2 beses sa loob ng 1 linggo at 1 beses na magkasama kada taon. At si Ian ang gagastos sa lahat ng bakasyon. Noong December 28, 2018 ay nagpaalam ang 2 bata sa isa't isa. Gabi bago ang alis nila Alice at Ian papuntang UK, umiyak pa si Jack at nagmamakaawa sa kanyang lola na huwag payagang makaalis si Alice. Noong mga oras na yon ay pinayuhan ng abogado ni Ian na agad na silang umalis bago pa man magbagong isip ng pamilya ni Fu. At dahil sa hindi marunong si Alice mag-English, ay nahirapan itong makipag-usap kina Ian at Linda. Matapos nilang makabalik sa UK ay nagkaroon ng interview si Ian sa isang TV show. Ikinuwento ni Ian ang hirap na pinagdaanan para lamang makuha ang kustodiya ng mga bata. Sinabi niya na naniniwala ang 2 bata na ang kanilang mga magulang ay nasa ibang bansa lamang at nagtatrabaho. Nagpasalamat din si Ian sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga online supporters na nagbigay ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng fundraising. Isang araw ay kinausap ng masinsina ni Ian si Alice at sinabi sa bata ang totoong nangyari sa ama. Sinabi din niya na si Fu ang pumatay kay Michael. Mabilis na naka-adjust si Alice sa buhay niya sa UK at mabilis din itong natuto ng English. Pag magkausap sila ni Jack ay sinasabi niya sa kapatid na pumunta na rin ito sa UK para magkasama na sila. Nakatira sa undeveloped na bayan si Jack kasama ang mga magulang ni Fu sa China. At hindi masyadong pinagtutuunan pansin ang pagtuturo ng English sa paaralan. Wala din sariling kwarto si Jack. Katunayan ay may nakalaanan na kwarto para kay Jack sa bahay nila Ian. At gumagawa din si Ian ng paraan para makuha si Jack. Noong September 2019 ay nag-offer si Linda at Ian na mag-deposit ng 40,000 pounds o 2.8 million sa peso sa bank account ni Fu bilang suporta sa kanya pag nakalabas na ito sa kulungan. Kapalit nun ay gusto nila na si Jack ay doon na manirahan sa UK.
Ngunit nagdemand ang pamilya ni Fu na papayag lang sila kung magbibigay si Ian ng 60,000 pounds o 4.2 million sa peso. Ayon kay Ian na ang rason sa kung bakit nila pinaiwan si Jack ay dahil siyang mag-aalaga o susuporta kay Fu pag nakalabas na ito sa kulungan, at base yon sa tradisyon ng mga Chinese. Ang release date ni Fu ay sa 2036 at sa mga oras na yon ay nasa 27 years old na si Jack. Sa mga litrato ay makikitang alagang-alaga si Alice sa UK. Samantalang wala namang balita sa kung ano na ang sitwasyon ni Jack. Sa ngayon ay nasa 13 years old na si Jack. Ayon sa Chinese government regulations, ang mga teenagers na nasa 16 years old na ay maaari nang kumuha ng passport na hindi na kinakailangan ng guardian. Kung nasa China pa si Jack ay inaasahang makakuha ito ng kanyang passport pag tumutong na ito sa edad na 16 at malaya na siya makapagdesisyon kung saan siya gustong tumira. Maraming mga Chinese ang nagalit kay Fu dahil sa ginawa niya ay naging apektado ang mga bata at kinakailangan pa nilang maghiwalay. Ang kanyang Facebook ay tinaddad ng mga comments ng mga netizens. Dismayado sila kay Fu at sa pamilya nito. Sana ay magsilbi din itong aral sa mga magulang na bago gumawa o magdesisyon ng isang bagay ay isaalang-alang din muna ang kapakanan ng mga bata. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.